Yan. So, hello everyone. It's me again, Kuya Daniel. And share ko lang, no. Nagkaroon ako ng experience before 2018. Meron akong kliyente na merong construction firm. So, meron silang niregaluhan ng sasakyan. GL Grandia. Yung flat nose pa. So, nagulat ako. Ang attitude, grabe. Naregaluhan na nga sila ng 2 million plus na sasakyan. Hindi pa sila grateful. Sabi sa iyo, sa Toyota ganito ka bumili, wag dito sa Toyota ko boy. Tapos, ito na. Nung kukunin yung ORCR, ay nag-resign na ako. Plaka yun that time. During that time, meron kaming general sales meeting sa Toyota show. And yung isa namin kasamahan sa Toyota Cubao, inassist yung kliyente ko na yun. Aba, ang tindi. Hindi ko nasagot kasi nga, GSM, tapos yung may-ari, si Mambe, nandun. So ayaw niya na may humahawak ng cellphone during the time na nagsasalita siya. May-ari eh, may magagawa ka. So hindi ko nasagot. Nung hindi ko nasagot, nagwawala na pala yung kliyente doon sa Toyota Cubao. Okay. Na up to the point, alam mo nangyari, dinala sa hospital yung kliyente. Yung ahente, hindi ko masagot na, pre, pasensya ka na, may meeting kasi dito sa sa show. Nandito yung may-ari. So, nagbayad siya ng 3 o 4,000 para sa pagsugod sa hospital. Nag-hysterical ba naman? Hindi makapag-antay. Andun na tayo eh. Di ba? Ibabouch ko lang naman eh. Pre, kliyente mo ba to? Yun lang naman eh. Ngayon, nagpaliwanag ako doon sa dealer sales trainer nila na tropa rin naman. Na sabi ko, boss, kasi hindi ko nasagot yung tawag niya, no? Nagkagulo pala dyan. Hindi ko naman sadya yun. Siyempre, mamimili ako sa dalawa. Tatanggapin ko ba yung tawag? Natatanggal ako sa trabaho? Or tawagin ko yung, kausapin ko yung tumawag? May bigay yung pangangailangan. Siyempre, meron din akong pangangailangan, which is yung trabaho. So, nangyari, napagalitan ako ng ng manager. Kasi hindi ko rin tinatawag, naging irresponsible daw ako. Okay. At nung nagkausap naman kami nung manager na yun, naging okay din naman. At naintindihan niya yung sitwasyon ko during that time. May conflict kasi.